ngayong araw, ilalahad ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga nagawa ng kanyang administrasyon sa loob ng isang taon. Para sa mga Pilipino, ang issue sa korupsyon ang pinakagustong matalakay sa SONA base sa isang survey. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili live. Maricel, matupad kaya ang wishlist ng publiko sa ikalimang SONA ng Pangulo at kamusta rin ba ang paghahanda ni PBBM? Andre, Angela, good morning. Actually kahapon, nagkaroon pa ng final rehearsal itong si Pangulong Bongbong Marcos dyan sa Malacanang para sa ikalimang State of the Nation address niya na gagawin mamayang alas 4 ng hapon. Pero kung matutupad kaya yung mga wishlist, base nga dyan sa Pulse Asia survey na nais marinig ng nasa 2,400 respondents, tingnan natin kasi very secretive ang Malacanang ngayon kung ano yung mga possible topics pwedeng talakayin ni PBBM mamayang hapon. Actually, nung makausap natin si Pangulong Marcos, tinanong na natin kung matatalakay ba yung tungkol doon sa flood control project dahil alam naman natin na ito yung pinakamainit na issue na tinalakay niya nung kanyang ika-4 na SONA. Pero ang sabi lamang ni PBBM, abangan ng susunod na kabanata. Yung mga nakakaraang SONA, marami ring may init na issue. Narayan yung missing sa Bungeros. Pero alam natin na bagamat nagkaroon talaga ng initiative yung pamahalaan na hanapin yung mga nawawalang sa Bungero, yung pinakang sinasabi nila na utak nitong nangyaring ito na si Atong Ang missing pa rin hanggang ngayon. Kahit dyan sa flood control project, nakita natin yung pagsasampa ng kaso laban doon sa mga ilang contractors na talagang malalaki, sina Curly Discaya. Yung mga kaso laban kina Senator Jinggoy Estrada, kina dating Senador Bong Revilla. Pero of course, sinahanap pa rin talaga natin yung big fish. Yung sinasabi nila na nasa likod ng mga maanomaliang pagpasa doon sa national budget na si dating Congressman Zaldico, nawawala pa rin. So ilan ito dun sa mga issues na kailangan nating tingnan? Of course, nandyan yung mga basic na pangangailangan ng mga tao, ng mga estudyante. Kamusta na yung pangako ni PBBM na paaralan na ipapagawa niya para mas maging maayos yung kalidad ng edukasyon ng ating mga estudyante as maging komportable sila. Bagamat nakita rin natin na may initiative naman ng pamahalaan, instead na DPWH na lang yung tututok dito sa pagtatayo ng mga silid-aralan, of course, nandiyan na, katulong na yung local government unit. So merong mga pagbabago, but of course, naghahanap pa rin tayo ng mas marami pa na improvement para sa atin. Mase, mismong si Pangulo Marcos ang nagsusulat daw ng kanyang mga SONA. Ano yung mga nabanggit niya nung nakausap niyo siya sa isang coverage niyo nung Friday? Well, actually, Andre, tinanong ko siya kung tapos na siya dun sa kanyang pagsusulat. Ang sabi ni Pangulong Marcos, at least nung Friday, nasa more than 90% na yung kanyang pagsusulat when it comes doon sa language at saka doon sa structures na ginagawa niya for the SONA. Pero kasi mismong si PBBM na rin yung nagsabi na even an hour before the SONA, napapalitan niya yan. Kasi ang gusto daw niya, perfect yung ilalabas niya sa harapan ng Kongreso at ng taong bayan mamayang alas 4 ng hapon. So baka magkaroon ng changes. Hindi rin niya tayo mabigyan kung gaano kahaba nga ba yung tinatansya nila o tiyataya nila na haba ng SONA. Basta ang sabi lang ng Pangulo, ayaw niya ng masyadong mahaba, ayaw niya rin ng maikli dahil para sa kanya, report ito para sa taong bayan. Mase, ano kaya yung sinasabi nila na earth-shaking na announcement o kasama sa sasabihin ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang SONA mamaya? Ang mga tao kasi nag-iisip, ito ba yung tungkol sa kanyang pinsan? Because if you can remember, last year, si Martin Romualdez pa ang Speaker of the House at that time. No? Pero ngayon, hindi na siya. Tapos ito ba yung time na sasabihin na niya ang pagsampa ng kaso dito sa kanyang pinsan? Actually, Angela, isa yan doon sa mga interesting na aabangan natin mamaya. Una sa lahat, mag-a-attend ba yung kanyang pinsan na si dating House Speaker Martin Romualdez after the announcement ng ombudsman na magpa-file nga daw sila for preliminary investigation para maimbestigahan nga itong si Romualdez. Pero hindi pa natin alam kung mababanggit yan dahil ayaw magsalita ng Malacanang tungkol doon sa mga issues na tatalakayin nila. Although, isa rin na interesting topic na dapat nating abangan, yung West Philippine Sea. Dahil alam natin na magkakasunod din yung meeting ni PBBM dun sa mga foreign leaders, including for example yung
Chinese ambassador to the Philippines, si Cheng Shuan, na alam natin after iparating ni PBBM yung hinaing ng Pilipinas, biglang inulit na naman yung water cannon doon sa ating mga nagbabantay dyan sa West Philippine Sea. And of course, interesado rin tayo dahil nangyari sa nakalipas na isang taon yung issue rin sa napangkalusugan ni PBBM. Kamusta na kaya siya? Totoo yan. And of course, gusto din natin malaman yung iba pang mga issue, no? O yung mga topic na, kumbaga, malapit sa sikmura ng mga Pinoy, tulad na lamang ng transportasyon, di ba, ekonomiya. Ano yung mga nabanggit doon o nasabi sa inyo ni PBBM? Oo, yung mga outside forces, Angela. Kasi ang nabanggit, actually si Yusek Claire Castro yung nagsabi nito, no, na may mga bagay na hindi inaasahan na nakaapekto sa pamamalakad at polisiya ng administrasyon. Nariyan nga yung mga kalamidad, yung mga pagragasa ng bagyo. Hindi rin naman inaasahan na magkakasunod yung pagyanig lang ng lindol doon sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. And of course, yung isa sa pinakamalala talaga na problema, yung krisis sa langis, dulot nga niyang Middle East na kaguluhan. So, pwede nating asahan na isa-isahin ng pamahalaan yung tungkol dyan. And kung pagbabasihan din natin yung mga activities ni PBBM nitong mga nakakaraang linggo, makikita natin na parang ito rin yung bahagi ng kanyang mga ipinangako ng mga nakakaraang SONA para may ma-report din siya this afternoon. Nariyan yung mga promise niya for benefits sa mga magsasaka. Kaya nga nung Friday, nagpunta pa siya dyan sa Maylubao para bisitahin yung post-harvest facility para dun sa mga magsasaka for food security to ensure na meron tayong storage ng palay. Tapos nariyan din yung pangako niya, although back in 2022 SONA pa ito na magkaroon ng multi-specialty hospital sa bawat rehiyon. So, in-inaugurate din nila yan sa Clark na meron ng Children's Medical Center doon. So makikita rin natin dun sa movement ni PBBM sa mga nakalipas na araw na kasama yan dun sa mga pinaghahandaan niya for today's SONA. Talagang magiging busy tayo ngayong araw. Maraming salamat muli at lahat tayo susubaybay mamaya sa ikalimang SONA ni Pangulong Marcos. Maraming salamat. Live, Maricel Halili. Mga kapatid, Andre Felix po, manatiling may alam pagdating sa mga mahalagang balita sa loob at labas ng bansa. Mag-follow at mag-subscribe na po sa social media pages ng News 5.